Magpalang gabi mga ka-power. Good evening sa mga kapareho ko ng time zone. Good morning, good afternoon sa ating lahat. Magpalang araw po sa lahat. Nasang panig man tayo ng mundo naroon. Sa pagkakataong ito po mga ka-power ay gagawa po ako ng reaction po. Ito po ay patungkol sa naging vlog ni Ate LV. So nakaraang vlog niya at may nag-comment po kasi ng ito po yung comment basahin ko po Pasensya ka na Ma'am LV, sobra naman kasi yung blank kasi may nag-comment po, ewan ko, di ko na nabasa, baka hinaid na po ni Ate LV. Hindi naman nila alam ang nangyari sa inyo, hindi lang talaga nila alam ang totoo. Yung idol nila magaling din umarte na biktima, aga-aga. Emoticon, tawa. Unang-una po, yung sinabi niya, hindi naman nila alam ang nangyari sa inyo. Nasabi ko na po lahat ng pangyayari. Ano bang hindi ko nasabi? Yung mga worst, kailangan ko bang sabihin? Kaya, ewan ko sino itong mga to, kung may personal silang contacts na nag-uusap, nagkukwentuhan sila, kung ano sinasabi niya sa kanila. Tuloy po natin ang pagbasa, no? Hindi lang talaga nila alam ang totoo. Ibig sabihin, hindi totoo yung mga sinabi ko na pinalayas ako, na tumira ako sa daan, tumira ako sa upuan, tumira ako sa duyan, kung kanina yung bahay ako tumira, nakisilong. Hindi totoo yun. Yung idol nila, magaling din umarte na biktima. O sige, sabihin natin, hindi ako ang biktima. Di po ba? Hindi ako yung biktima. Ako yung villain. Ako yung villain na pinalayas, na tinatrangkaso. Villain ganun ang villain, di po ba? Ganun po ba talaga? Kung sino yung villain, yun yung pinapalayas habang tinatrangkaso na walang kapera-pera, walang pupuntahan, walang kamag-anak Nakilaki ko, kailangan tumira kung kaya ko ng bahay, makitulog sa mga upuan. Buti may nagbigay ng duyan, nakisabit ng duyan sa bahay ng may bahay na akala ko bahay ko. Nawidalan ako ng karapatan, nakilandado, pinadlak. Pag-arte ba yun? Hindi ba totoo yun? Ako yung villain, sila yung biktima, ganon. Sila yung biktima kasi ako yung hindi makapasok sa bahay. Ako yung tutulog sa duyan, ako tulog sa mga upuan. Grabing sitwasyon ko noon. Walang tulugan. Pero sa kabila nun, mga ka-power, nagsikap talaga ako. Alam ko yung sarili ko Alam ko hindi totoo yung mga sinasabi nila na kasi ganito ako, kaya pinalayas ako. Katuwiran na lang yun para sa akin Kasi alam ko yung sarili ko Hindi ako ganun Oo, aminado naman ako Sinabi ko sa mga vlog na napabarkada ako. Noong una pa, last year, di po ba? Sinabi ko last year, napabarkada ako. Nung nagsimulang maramdaman ko na ibang tao na ako sa kanila. Nung galing ko ng probinsya, pagluwas ko ng Maynila, kasi nauna silang lumuwas Pagluwas ko ng Maynila, wala akong magamit sa vlog. Kaya wala akong mapagkunan. Wala ng mga requirements ko, naiwan sa probinsya, inantay ko ipadala. Silang dalawang pumasok sa call center. Ginawa ko ang lahat sa bahay. Inasikaso ko lahat. Alam niyo po kung gaano kahirap ang bahay, trabong bahay. Bilang lalaki pa, ginagawa ko lahat. Pero as days goes by, wala nag-iba yung pakikitungo nila sa akin Hindi na tao Nabanggit ko minsan sa kanya, kay Ate LV,
Nasa ka mo lang ako papansin pag may utos ka, may kailangan ka. Ang sumagot yung anak namin, si Alex. Kung ayaw mo utusan, magkusa ka. Anong klaseng pakikitungo nila sa akin? Ganun. Na saywar na rin, na brainwash eh. Tapos ngayon, actually, nito na po, last week yata, last week, nag-message pa si Ate Alvi sa akin eh. Nandito na po ako sa Saudi. At tama po kayo mga kapower no, na ngayon andito na ako, magre-reach out siya. At yun nga, dahil sa pag-aaral ni Alex, hindi ako tumatalikod sa responsibilidad ko kay Alex. Kahit masama yung loob ko sa ginawa nila sa akin. Kahit ako yung sinasabing pabiktim. Pero nagsikap ako sa sarili ko. Alam ko sa sarili ko yun. Ako nagsikap sa tulong po ninyo. Napakarami po ninyo mga kapower na tumulong sa akin. Para muling makabangon. At alam ko sa sarili ko eh. Pag may umintindi sa akin, nakaintindi sa sitwasyon ko at tumulong sa akin, alam kong kaya kong ibangon sarili ko eh. Kasi walang-wala talaga ako noon, hindi ako makilos. Kasi nung magkasama pa kami, hihingi ako sa kanya kahit 100, pamasahe lang, papunta sa agency, ayaw akong bigyan. Alam ng mga magulang ko yan. Alam ng kapatid ko, nandito sa Saudi. Kaya kinakailangan humiram pa ako sa kanila. Hindi kaya humiram ako sa kay Ate LV, tapos babayaran ng kapatid ko para pahiramin ako makapunta ko agency. Ganun po ang totoong nangyayari. Para mabigyan niya ako, kailangan kong humiram. At babayaran ng kapatid ko. O di kaya babayaran ng mama ko. Ganun. Para makapunta ako sa agency sa mga specific na days. Yung pag-a-apply ko pa lang po. At nung nangyari nga, pinalayas ako, naka-file na yung mga application ko. Kaya nung time pinatawag ako sa agency na nasa daan ako, nakatira, yun ang pinakamahirap talaga po kasi walang tulog. Wala akong mapaliguan. Ano po, 3 bahay. Sa 2, 3, 4 na bahay. Yung naging ikutan ko, nasalitan, kung saan ako naliligo. Buti na lang po at inuunawa rin ako. Pinagbibigyan, hinahayaan na lang din. Kasi yun na lang po may tutulong nila sa akin. Walang tulog, lalo nag-OWA na. Alas 4, 4:30, ganun, aalis na ako sa bahay para pumunta ng OWA. Makakatulog ako mga alas 2. 2 oras. Ang tulog. Minsan 1 oras. Pupungas-pungas ako pero napansin nga rin ng kaklase yun eh. Mga kabats ko sa OWA na laging puyat. Nakakatulog nga po sa OWA eh. Habang nagli-lecture, nakatulog ako sa room. Buti na lang po at alam ko naman na ako pa nga yung naging leader sa batch namin po. Kaya nagturo din ako sa mga classmate ko. Kinaya ko na po maging makabangon. At ito pa po, may nag-comment pa eh. Na may nag-reply sa comment na yun kanina, may nag-reply sa comment niya. Ito naman ang sabi. Basahin ko po ha. I agree with you. From the very start, I understood Ate Elvis' situation. The other party, pang famous ang acting. Ang sabi po, from the very start daw, sa simula pa lang naiintindihan na nila ang sitwasyon ni Ate LV. Ano bang simula? Noong
pagdating ko galing probinsya na hindi na ako pinapansin, na doon ako sa labas natutulog, sa upuan na, sila mag-ina sa kwarto, si Kalingap Tour sa sala, ako doon sa labas, sa upuan. Mula po ba doon? Yun ang start eh. Hindi pa, kung bago pa nangyari yun, bago ako napunta sa labas, nasa kwarto pa ako natutulog, may isang beses na parang nasagi ko siya, o napayakap akong gano'n, yung katabi pa kami na bilang itinulak ng pagkalakas-lakas, bumanda ko sa dingding. Yun ba? Kaya mula noon, hindi na ako natulog sa kwarto, sa labas na ako. Kasi naramdaman ko na yung ano eh, na parang ibang tao na talaga eh. Parang daring-daring na sa akin. Tapos hihingi ako ng kahit barya man lang, wala. Yun nga, kung akong agency dapat, hindi ako mapahiram. Kasi na, wala akong trabaho. O di ako makapag-vlog, wala akong cellphone. Sila, 5 peraso cellphone nila, silang dalawa. 5 peraso. Ayaw mo lang pahiramin kahit isang cellphone para mapag-vlog ako. Kaya natigil ang vlog. At sabihin nila, pang-famas ng acting. Saan banda doon ang pang-famas na acting? Yung paglalahad ko nang nangyari sa akin, pang-famas acting ba yun? Naga-acting lang ba ako nun? Napakarami kong ano eh. Napakarami pong live noon na binubura ko lang kasi sobrang naawa ko sa sarili ko. Yun bang pag-araw, oo, kinakaya ko kasi may nakakausap ako. Pero tuwing gabi, nagbi-breakdown talaga ako. Yun ba pang famous na acting? Hindi ko na pinapakita yun eh. Kinukwento ko na lang. Acting po ba yun para sa inyo? Actually, hindi po ako nanghihinayang sa individual eh. Hindi ako nanghihinayang kay Ate LV, kay Alex, hindi ako nanghihinayang sa kanilang dalawa. Nanghihinayang ako sa pinangarap kong pamilya. Yung tinanaw ko eh. Pinangarap ko na buo kami pagdating ng araw. Na masayang pamilya kami. Na magka-problema man, iintindi ng isa, aalalay ng isa. Magka-problema ng isa, aalalay ng isa. Ganun dapat, hindi po ba? Wala tayong perfecto eh. Siya, anong ginawa niya nung unang abroad niya? Na from the day one na umalis siya, kinalimutan ako. Ilang taon kami walang komunikasyon. Ilang taon kami nagkalabuan. 15 years, yan ang ano, di ba? Summarize. Pero anong ginawa ko, di ba? Inintindi ko, tinanggap ko. Inano ko, pati ako nagkasala. Pati ako nagkaroon ng pagkakamali, tinanggap ko yun. Kinilala ko yung pagkakamali ko. Dahil nawala kami komunikasyon, kinalimutan nga niya ako, at ang naging sagot ko naman is, nagkaroon ako ng ibang pamilya. At kinikilala ko rin yun, pagkakamali ko rin yun. Pero siya, kinilala ba yung pagkakamali niya? Sa akin lahat ang bunton ng sisi. Dahil tapos ako ang victim ako. Hindi ko po kinuwento lahat. Ginawan ko ng limitasyon, ng boundary, yung mga sinabi ko na mga pangyayari. Dahil pinagsamaan po kami. Pero yung ganito na mga comment, tapos ang malapit, ito, sumagot siya. Ito po. Yan, di ba ba? Salamat sa pangunawa. Na kung susumahin eh, kailangan niyang salamat po kasi naunawaan niyo kung ano yung pangyayari. Parang ganun yun eh. Salamat sa pangunawa. Anong pangunawa? Ba't di mo sila i-correct? Ba't di mo sila ipanuto, iwasto? I-correction mo kung ano talaga yung totoo. Sabihin mo. Sagutin mo ako kung ano yung totoo. Hindi ba totoo yung mga sinasabi ko? Hindi ba totoo yung mga sinabi kong pangyayari? Aminado ako, ulitin ko. Aminado ako last year, nabarkada ako. Dahil nga sa pangyayaring ganun na hanggang sa labas na ako natutulog,
Siyempre, nagka-sound-sounds na lang ako doon para may malibang-libang naman ako. Nakikita ng mga tambay, andun ako sa labas. Nasa na kakausap-kausap nila ako, basta na barkada ako. Nabisyo ako. Hanggang sa lumipat kami. Para maiwas. Kasi nag-uusap kami. Para maiwas, lipat tayo. Paglipat namin, nag-apply ako abroad. Doon ako nagsimula mag-apply. Hihiram ko sa kanya kahit 100, ayaw pahiramin. Kailangan ko pang tumawag sa kapatid ko, sa nanay ko, yung mama para humiram sa kanila. Tapos sabihin nila, magkausap sila na pahiramin muna ako ni Ate LB para bayaran nila. Yun kaya napapahiram ako. Naka-apply ako. Yun ang pangyayari. May mga local ako na-applyan. Pag magsimula na ako, di na makapagsimula talaga kasi walang support sa akin eh. Kahit pa may tanggap na ako, hindi ako makapunta kasi walang mamasahe, wala lahat. Tapos ang sabi niya sa akin, mas maganda magtulungan na lang tayo sa negosyo-negosyo, sa tindahan. Huwag ka na magtrabaho sa labas. Kaya nagtrabaho kami, nagtumulong-tulong ako sa kanya. Ang problema naman, pagdating ng bayaran, pagdating ng mga Judith, yung Judith na yan talaga eh. Tagasang na yung Judith na yan. Hanapan niya ako ng pang-ambag. Ano may bibigay ko? Magkasama kami tumutulong-tulong ko sa tindahan, hindi ako makapagtrabaho. Yun ang isang nakapag-ano sa kanya na siya, kumikita. Ako wala. Tumutulong-tulong lang naman sa kanya. Siya, kanyang puhunan. Hiram ko lang. Yun ang pinakamasaklap eh. Hiram ko lang 100 para makapunta sa trabaho. Wala. Pero maya-maya, magpapasama sa akin. Siyempre, akong driver niya, magpapasama sa akin, mamimili. May pambili naman. May pambili naman. Kaya ngayon, tulad sabi ko noon, last week, nag-message pa sa akin na itigil na. Noon pa yata. Pagkati ngayon, na wag na lang akong magsumagot sa mga comment para matigil na. At itinigil ko naman po talaga. For privacy daw eh. Para hindi na lumaki, para close story niya, close book na. At itinigil ko. Di po ba? Hindi na ako nagbabanggit sa kanila. Ang problema, ito eh. Bakit ikaw sumasagot ka? Hindi mo sila, kung sasagot ka, i-correction mo. Na tama na, gano'n nga. Huwag na pag-usapan yan, tapos na. Pero yung sabihin mo yung salamat sa pangunawa, sumasang-ayon ka. Ano yung sinasabi mo sa akin na tama na itigil na. Dahil gusto nila ka mo magulo. Para hindi mangyari yung gusto nila. Kaya hindi ko man ginagaya itong, kaya naggumawa ako ng reaction na po para alaman po ninyo. Kaya sa Kafamos Official eh. Sa Kafamos Official, tingnan po yung mga comment na sinasang-ayunan niya. Habang ako nanahimik na, sabi ko, nakapag-abroad na ako, nandun ako sa Saudi, no, tama na, close book na, at yun na sabi niya, close book na, tama na, para kayo payapa, privacy. Tumigil na po ako, sa pagbabanggit sa kanila. Pero bakit ngayon ino-open niya? Bakit siya ayaw niyang i-close book? Isarado ang story. Isarado ang kwento. Kung talagang, seryoso siya, dapat magano siya na tama na. Tulad ng sabi niya sa akin na tama na ginawa ko. Dapat siya din gawin niya. Tapos ngayon, ako baka sabihin na naman, ako naman pa-victim. Kasalanan ko na naman. Dahil sa video na to. Ang sa akin po kasi reaction eh. Ayoko na sana magsalita eh. Pero pag kahinayaan ko itong mga ganito mga comment,
Nabasa ng marami yan eh. Magiging yun ang, sa simula, malilito yung viewers na makakabasa, malilito. Ano nga ba talagang nangyari? Akala ko ba ganun yung sinasabi ni Kuya Renji? Ganun sila. Malilito na sila. Pag di ako sumagot, na paulit-ulit na ganyan yung mga nakabasa nila, matitwist yung isipan nila na ito yung tama, na totoo nga. Kasi walang action. Hindi ko kinukontra. Kaya habang maaga pa, kukontrahin ko na. Kasi dalan-dalan na ako sa mga pangyayari sa mga nakaraan na nahimik ako eh. Kinukontra ko na. Kung ano yung mga sinabi ko, kung ano yung mga pangyayari, yun yung totoo. Napakatagal ko sa Pilipinas. Ilang buwan ako bago nakaalis. Nag-reach out ako na mag-usap kami. Sabi ko pa sa kanya, i-vlog natin kung gusto mo para makita ng lahat kung ano talagang totoo, kung ano pangyayari. Ayaw niya. Tapos ngayon, yung ganyan. Sasang-ayunan niya, no? Parang ako yung pabiktim. Na parang hindi totoo yung sinasabi ko, na parang umaarte lang ako sa mga pangyayari yun doon. Mali-mali naman yata. Kaya ito panawagan ko kay Ate LV. Kung talagang desidido ka, seryoso ka, sinasabi mong i-close book, ayusin mo yung mga, ano mo, yung mga reply mo sa comment nila. Huwag kang sumang-ayon. Patigilin mo na. Para sa ikaw payapa ka mo, di ba? Sa privacy. Isipin mo naman yung sinasabi mo. Saka ayos. Uulitin ko, hindi ako nanghihinayang sa individual sa nangyari sa amin. Nanghinayang ako sa pinangarap kong future eh. Kasi mula noon, bago nagpakasal ni Ate LV, gumawa ko ng pangarap eh. Gumawa ko ng isang gustong marating na sitwasyon ng isang pamilya. Nagkaroon siya ng pagkakamali. Wala naman perfecto talaga eh. Nagkaroon ng pagkakamali, inintindi ko. Nagkaroon ng pagkakamali, inintindi niya. Pero this time, pangyayaring yun, ewan ko kung bakit ganun. Bigla-bigla eh. Habang tinatrangkaso ako, isipin niyo, habang tinatrangkaso ako, nag-ano siya, gumawa ng, ewan ko, ba't nangyari yung gano'n na, trigger, may trangkaso ako, siyempre, di ako makapagpigil. Tulis na ako may trangkaso. Na yun, nagpatawag ng pulis, pinalayas ako. Habang may trangkaso. Matagal pa ako bago umalis eh, nasa labas ako ng bahay. Humihingi ako ng jacket kasi giniginaw ako sa labas. Matagal pa bago na ibigay yung jacket ko. Bago ako nakaalis. Na walang pupuntahan. Sana pag napanood niya to at sa makakapanood nito, pakisabi sa kanya, sumagot siya. Hindi na sumasagot sa ano eh, mga messenger. Ilang messenger na ginawa ko para lang magkausap kami mula noon. Pero lahat block, binablock ako. Ilang beses ako nag-try, nag-reach out, magkita kami sa church. Pakiusap, napakahabang pakiusap bago mapa-oo. Tapos pagdating ng oras na magkikita sa church, hindi sumisipot. Dahil sa instinct niya, sa katwiran niya, dahil sa instinct niya. At naniniwala sa instinct niya. Buti pa sa instinct niya, naniniwala siya, pero sa Diyos di siya naniniwala. Wala siyang tiwala. Magkikita sa church para magkapag-pray magkasama. Yun lang yung inaano ko sa kanya eh. Mag-pray tayo magkasama. Pero di siya ayaw niya. Kaya sa instinct niya, sa instinct niya. Yun eh, mahaba na po mga katagar. Naglabas lang ako ng aking naramdaman. Uli,
pagkakataong ito. Ano po? At muli, sana, close book na, tama na. May kanya-kanya na kaming buhay. Ewan ko bakit nauungkat pa rin yung mga ganyang comment. Sana po, matigil na. Sa nangyari ay wala namang sigurong pumilit sa kanya na gawin yung mga bagay na yun. Na lumayas. Pinalayas ako, tapos biglang lumayas din. Eh, di ko alam kung may nagsasabi ba sa kanya na ganito gawin mo, ganito gawin natin. Di ko alam. Pero sa mga about decision niya yun, alam ko naman na pinag-isipan niya siguro yun. Pinag-isipan niya naman yun. Malamang. Oo naman. At yun ang tama para sa kanya. Although, andito ako, paulit-ulit ako sa kanya noon, nakikiusap. Mag-usap tayo. Kilalanin mo pagkakamali mo, kinikilala ko pagkakamali ko, magkita tayo sa church, mag-pray tayo na magkasama. Humingi tayo ng panibagong lakas para makapagsimula uli. Magtiwala tayo sa Diyos sa kanyang dakilang magagawa. Pero ayaw niya. Dahil mas natitiwala na siya sa instinct niya. Yun, the rest is history. So, hanggang dyan po. Napahaba ng sabi ko. At sana po, tama na. Okay, nakamove on na rin. At may sarili na rin buhay. At sila na nung una pa ay ginusto na ang ibang buhay. Mula nung tinalikuran nila ako, mula nung pinalayas nila ako, alam ko, pinili na nila yung buhay na yun. Kaya ako na pumili na rin ng sariling buhay. At salamat po sa inyo lahat mga kapower, no? Sa walang sawa na pag-intindi sa akin, pag-alalay, pagmamahal. Salamat po sa inyong lahat. Kay Mami Shea, I love you. Kay, ano ba? Basta sa inyo pong lahat mga kapower, I love you all. Hanggang sa muli po. God bless us all. Bye-bye.